sa mga negosyante at doon sa mga yung sa mga nakakasalamuha ng mga negosyante. Ayaw nila ng mababahiran yung mga makakaano nila, makakanegosyo. Oo, syempre, mabahira siya. Ay, nanunuhol pala tong tao na to eh. No? Ibig sabihin, kapag ka ako nalagay sa alanganin, tapos kalaban ko siya, katransaksyon ko siya, eh susuhulan niya. Di ho ba, mga kababayan? Ganun yan. Kaya ho, 100 million, mga bossing. 100 million ang hinihinging danyos nitong si Rason ho, no? Dito kay Barsaga. Kapag ka natalo si Barsaga, yari. Yari. No? Eh, nakikita ko naman, mukhang hindi naman naabot ng 100 million. O kung meron man na 100 million, ubus din to. Diba? Kasi yung mga pinagpopost sa mga Facebook niya, actually, maganda yung sasakyan, pero lumang modelo ng mga ipinopost niya dati. Maubos ho to. At hindi ho pwede, alam niyo pinapakalat ng mga DDS ngayon, napakagahaman naman sa pera nitong si Enrique Rason. Ang yaman-yaman na, tapos gusto pang kumubra ng 100 million. Hindi ganun yun, mga DDS. No? Yung ganyan, yung mga danyos, ang ibig sabihin yan, may napinsala itong idol ninyo. Diba? Like example, banggaan, koalisyon ng dalawang sasakyan. Sino yung may kasalanan? Siya yung magbabayad ng danyos doon. Kasi, napinsala niya yung sasakyan. At ibabalik lang ho nito, mga kababayan, kung ano, yung tumatakbong maayos naman dati, ibabalik sa normal. Ibig sabihin, walang iginin. Ngayon, dito kay Enrique Rason naman, mga kababayan, reputasyon, negosyante, buong mundo, may mga nakakatransaksyon, may nakakanegosyo yan. Tapos malalaman, ay, delicates tayo dyan. Bakit? Sa sobrang yaman yan, ano tawag doon sa kanina? Nanunuhol pala yan. Baka mayari tayo, malagay tayo sa alanganin. Eh, alam mo yun, umabor sa kanya lahat. Siyempre, yung mga yun, yung mga transaksyon niya, ay, ayoko na. Ay, hindi na natin. Sir, sorry. Bakit? Hindi na kami tutuloy. Bakit? Nanunuhol ka eh. No? Ayaw namin nung ganyan. Bad vibe sa mga negosyo namin, yung mga ganyan. Hindi dapat. Nawala na yung mga kung ano-anong mga deal. Yun yun, mga DDS. Lalawakan ninyo ang utak ninyo para naiintindihan ninyo. Sabi ng mga DDS, yaman-yaman na. Ultra-millionaire na. Humihingi pa ng 100,000. Ganid talaga. Hindi. Yun ang dapat sa mga taong nagpaparatang ng wala namang ebidensya. Yung mga naninira ng mga tao nang wala namang ebidensya. Yun ang dapat dyan sa mga yan. No? Pero ang alam ko, kapag ka-libel sa Pilipinas, may kulong eh. No? May kulong ho ang libel sa Pilipinas. Hindi lang ho nadidiscuss yun. Ang na-highlights lang ho, mga kababayan, is yung 100 million. Tuloy po, Congressman Puno. Ito siya, pagdating ko sa Congress, sana makabalik ka sa Congress kasi kami naman sa Congress, sa tingin natin, wala ka ng karapatan bumalik pa dyan. Ano ba naman gagawin yan? Kayo po, hahawakan yung cellphone, gaganon, ipopokus habang yung mga congressman, focus na focus sa trabaho nila. Si Barsaga, kayo po na nakaupo. Ano yun? Minsan mga taga Dasmariñas Cavite medyo sasalain ninyo naman yung mga iuupo ninyong congressman. Ano? Oo, sasalain nyo naman. Tingnan nyo naman tong ipinanalo ninyo, nagkakalat, di ba? Bukod sa makalat daw, yung Dasmariñas Cavite, na kanyang sinasakupan, nagkakalat din sa buong Pilipinas as a congressman. Narinig ko nga na gusto niya mag-resign. Ituloy na lang niya sana para diyan na lang siya sa social media niya na banat ng walang base. Pwede pa. Yan, pwede pa. Pero hindi pwede yung walang base, di ba?
mas makatarungan ba o mas bagay? Dito tayo, bumabanat tayo mga boss Chipamos pero meron tayong mga materyales, meron tayong mga dokumento, meron tayong mga ipinapakita na mga patunay natin. Pero yung kay Barsaga, kahit na po na nasa social media na lang siya, nag-resign siya as a congressman, kung magiging vlogger siya, babanat siya ng walang patunay. Tigok din ho yan, mga bossing. Hindi yung tigok na papatayin ho, no? Tatambakan din ho yan ang mga kaso, mga kababayan. Di ba, Ma'am Delia Rosario, Jenny Ramos, hindi po kami magkakamag-anak. Oh. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, si Congressman Puno, kitang-kita sa mukha ang nakonsumi na siya kay Barsaga. Kahit sino naman ho di ba? Oo. Tingnan natin, kasi hindi lang si Mr. Rason ang magpa-file ng kaso sa kanya dahil, alam mo siguro, Alvin, siguro mga 40 miyembro namin na nandun Baka Aray ko. Nandun daw yung yung nanay nito. Di ba? Magkakaso din kaya? Siguro hindi. Hindi siguro. Siyempre, kakasuhan ba? May pinost sir kong may pinost siyang picture na para may party. Nandun kayo. Christmas party talaga yun or anumang party. Anak ng putik kasi itong mga DDS na to. Na pati yung mga Christmas party, birthday party, makita lang na may hawak ng wine glass, makita lang may hawak ng alak, magkasama sa isang nako yan, magkasabot na yan. Ganun naman kasi yung mga DDS Mark, di ba may pina-entrap na engineer sa NBI, yang si Kong Leviste, dahil sinusuhulan daw siya. Yun pala, siya ang korap. Hindi ko maalala ng party. Marami kami party, siyempre. Madalas kami magsama-sama. Yan yung isa sa mga pagkakataon. Ang mga DDS, ano ang problema sa pagpa-party? Ano ang problema sa mga happenings na ganun? Porque ba congressman, senador, presidente, bawal nang mag-party-party na mga ganon? Ang kitid naman yata ng utak ninyo. Sana akong binabana. Nasa ba si yung kanina? Wala na tuloy akong kausap dito na DDS. Napunta si Mr. Rason kasi siguro kung makaka-anim o maanim kami makapagsasalo sa isang taon ng NUP, kung makarating si Mr. Rason dyan once or twice, swerte na. Kasi siyempre busy yung mama So, hindi ko nakikita yung mga post hindi ko nakita yung picture. Ibig sabihin pala, pag ako nag-birthday, tapos naimbitahan ko ang Pangulo, tapos ibinili ko ng ticket ang Pangulo. Hoy, Mark Ramos, wala kang pambili ng ticket para sa Pangulo, papunta dyan sa Cayman Islands. Sasabihin na naman yung mga DDS. Ang taling ko kayo, eto, sabi ko nga, naku. Hindi, alam niyo mga kababayan, hindi talaga ako, hindi ako yung mga ganyan, mga popopost, papakita ng mga pera, pero pagka mga DDS mga boss Chipamos, sir, kailangan talaga natin ipakita, ipamukha sa kanila no? Kung yung kalagayan ng buhay nila, dahil puro po, ang nasa utak ng mga gunggong na yan, reklamo sa gobyerno. Hindi mga magtrabaho kasi. Di ba? Kaya dapat ipamukha natin sa kanila mga kababayan talaga. Picture. Pero talagang masama ba mag-party? I mean, I actually NUP every month may meeting kami. Hindi ko alam kung alam niya yan. Baka hindi siya nag-a-attend dati. Okay. Pero every month may meeting talaga kami. So, pero yun ang pagkakwento sa akin, ibang kasama ko, ando naman ang nanay din niya. So, hindi ko maintindihan bakit pati nanay niya na mayor, sinusuhulan namin para maging yun. Di ba? speaker si... Pero kapag kayo may mga suhol-suhol na mga ganyan, mga kababayan, Boss MR, pinaiiyak mo naman mga DDS. Yan na lang, yung mga DDS na lang yata ang natitirang hampas lupa sa Pilipinas. Sila na lang kasi yung paulit-ulit na asan ang 20 pesos na bigas, bakit gano'n, mahirap pa din ako. Tingnan niyo yung mga kakamping. Tingnan niyo po yung mga sumusuporta sa gobyerno, mga kababayan. Wala tayong makita na reklamo no? Wala tayong makita na Kasi nagtatrabaho ng maayos. Mga DDS araw-araw na ginawa ng Diyos. Mahirap na. Nako, na ang sitwasyon ng Pilipinas. Paulit-ulit na ganun.
Romualdez, ano ba yun? Oh. Pero ano-ano ang gagawin ninyo? Panibagong ethics complaint na naman ba ang mangyayari nito laban sa kanya? Hindi pa nga siya nakakabalik. Hindi ba suspended pa rin siya hanggang ngayon? Oo nga. Hindi, number one, papailan din namin siya ng, ng libel and cyber libel case. No? Kasi pinagita lahat ng NUP members na nandoon. Libel, cyber libel. Tingin ko dito, pasok na to, may kulong na ito. No? So, inaalam ko ngayon sino yung mga NUP members na nandoon. At sinabi ko sa kanila, lahat tayo, na-libel dyan. No? So ako personal, magpapile din ako. Siguro may alam ako na ilan-ilan na nakahanda na yung Correct ka dyan, Sir Tony. Oh, sabi ni Sir Tony, Yimono, imagine yung mismong kasama niya sa partido ang gustong magpatanggal kay Miao Miao. Definitely may mali kay Barsag. Correct ko. No, ano pa kaya? Yung mga wala sa partido nila. Yung mga kalaban nila sa politika. Di ba? Itong masasandalan at makakampihan mo. At nandun pa yung nanay niya, sila pa ang gustong magpatanggal dito. Diba? Talagang may tama, mga bossing. kanilang filing din sa iba't iba't distrito nila. No? Ngayon, doon sa suspension niya, nag-file kami ng motion sa committee dahil hindi pa nga tapos yung kanyang suspension, nag-umpisa na naman, di ba? So sabi namin, siguro paano na lang alam namin na, talagang lehitimong isip ito, bago siya bumalik, magpasa ilalim siya sa isang Congress-appointed psychiatrist para i-check Totoo naman, no? yung kanyang mental. Alam nyo ho, mga bossing, merong mga kongresista, merong mga politiko na mga bumabanat naman po talaga Di ba? Pero yung kay Barsaga, kakaiba ho, mga bossing, pang out of this universe ho. Yung mga banat ni Barsaga. Pang mga pangkalawakan ho. Pagka tinanong mo naman, ano ang ebidensya, ano ang iyong patunay, isasagot sa iyo, meow, meow, meow. Ano yun, lokohan? Nagiging katawa-tawa yung kongreso na gusto nga nilang maibalik yung tiwala ng mamamayang Pilipino, tapos mahahaluan, meow, meow, meow. Tapos sa Senado, meron. Gusto yata na maging maging counterpart ng meow meow sa Senado. Di ba? Oh. Fitness. Kasi kung, maaari pagpasensya na lang natin ito kung talaga may diferensya, Pero kung wala, di talaga may criminal liability siya. Ngayon ho, mga boss chief mo, sir. Since nga yan, na-filehan ho ng kaso, mga kababayan,